Hello mga ka-Andrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So shout out po sa lahat ng mga business owners dyan, mga new at mga magre-renew. Alam nyo, kanina nag-start na ako mag-process ng ating renewal ng business permit. Tapos, before pala tayo mag-start. Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, lalong-lalo yung mga interested sa mga pinag-uusapan natin dito, pasuyo naman po pa-click ng subscribe button at ang notification bell po para ma-notify kayo pag may mga ina-upload tayong bagong video. At usually everyday naman po tayo nag-upload ng video. Excited kasi ako masyado na ikwento sa inyo yung today's video natin dahil nag-process na ako kanina ng renewal ng business permit. Alam nyo, ano lang ito, para sa mga new at mga nagbabalak pa lang, sa mga new kasi, excited pa yan sila, hindi nila alam yung mga kakaharapin nilang mga bayarin. So, yung pagkaiba, kasi 'di ba ako naman for how many years? 5 years, naka-renew na ako. 10 years ng nasa business 2014 24, so mag 11 years na, no? Nung pagbago kasi pag kukuha ka ng business permit, yung mag-a-apply ka ng new, grabe mo ka-excited yan. Feeling, I'm a business owner. Magkakaroon ako ng negosyo. Legit na ito talaga. Legit businesswoman na ako. Legit business owner na ako. Legit talaga na entrepreneur na ako. Legit negosyante na ako. So excited ka. Ngayon, ang makikita mo dyan basta sa mga new, mga excited, nakangiti, yung, syempre excited sila na kukuha ng ng permit kasi magiging legit ka na nga, legitimate ka na negosyante. So, yung mga nakapila doon, mga happy sila, excited. Compare doon sa mga magre-renew, lalong-lalo na doon sa mga renew na mga matatagal na. Alam nyo ba kanina, lumabas talaga ako ng room, ng pilahan na room, para lang tumawa para lang hindi yung nakagano ako. Kasi, di ba doon sa mga renew, yung mga mukha, lahat ng nakapila doon, talagang mayroon nakasimangot. Tapos mayroong, syempre yung kausap natin sa renew, mga collecting officer, mayroong nagtatalo sa Bisaya, ang tawag namin, naglalalis ba yung syempre, unang, ang unang, kasi noon, ang unang entrada, dyan sa mga baguhan palang, sa mga new, may tips akong ibibigay sa inyo mamaya. Pero ikwento ko muna ito. So, ang una kasing entrada niyan sa renew, di ba? I-declare mo yung gross sales mo the previous year. Halimbawa, ngayon, 2025, January. I-declare mo, sasabihin mo sa kanila kung magkano yung gross mo na benta noong 2024. So, hahanapan ka ng book of accounts, ledger, or sales book. Ngayon, kung wala ka nun, dyan na kayo magkakaproblema. Kasi, syempre, sasabihin mo, ganito lang po. Talaga yan, every renewhan para sa mga baguhan, ang eksena po kapag doon na kayo sa renew, doon sa mga new pag doon na kayo sa renew, wala pong happy face doon na nagre-renew. Ako lang medyo na happy kanina doon dahil natawa ko, lumabas ako at tumawa ko na gano'n kasi yung may dalawang table, yung isang babae, sobrang talaga siya, nakasimangot talaga siya. Kasi nga, di ba, nagtatalo sila nung kung magkano yung sales. Tapos sabihin, ang isang araw ganito. So, syempre, lalo-lalo na pag mga sari-sari, tapos maliit lang daw. Na ganito, ganon. Ayun, yearly po kasi, tumataas ang business tax. Halimbawa, last year, ganito. Ang gross mo, halimbawa, 500,000. So, kung anong gross mo doon, kung anong gross mo noon, tataasan na yun ng 20%. Ganon. Or more, depende sa sa i-declare mo. Kung sobrang baba ng declare mo, hindi rin yan mapapayagan. Depende dun sa line of business mo. Tapos, syempre, maririnig mo dyan na mga pagtatalo. Bakit tuloy-tuloy pa rin kung wala naman palang kinikita?
Mga ganun po yung eksena, mga nagtatalo, nagkukumputan, na syempre as mga business owners, ano yan, syempre as much as possible, yung gusto natin sana ay yung maliit lang din ang mapataw sa ating mga buwis kasi ang daming bayarin maliban sa business tax. Nandoon pa yung sa mga, wait lang kunin ko. So, ayan, hindi ko i-close up masyado. Ito yung business permit last year. So, maliban po kasi sa sa business tax, marami tayong binabayaran. Tapos, ang seste po kasi kapag dating sa mga business permits, halimbawa, kung ano yung application mo ngayon, new ka. Next year, tataas po yan. Next year, tataas po yan. 20%, another 20% or more pa yung itataas ng inyong gross. Kasi syempre, ang logic lang naman doon, lumalago ang negosyo mo, kaya tumutuloy-tuloy ka hanggang sa lumalaki, lalo-lalo na kung talagang mga stricto yung mga nasa inyong city, sa inyong munisipyo. Nako, titignan kayo, sisilipin talaga kayo niyan. So, marami tayong binabayaran pag kumuha tayo ng business permit. Kapag bago ka pa lang at maliit lang yung capital na inano mo na ano ba tawag dito? Kapag new kasi capital, kapag maliit lang ang dineclare mo, of course, medyo maliit ang magiging business taxes mo. So, happy-happy ka pa rin kasi maliit lang siya. Tapos, isasama pa doon yung mga, yung sa permit, tapos sa mga sanitary, sa building, ano pa ba dito? Yung building instructor mo. Ang building permit ko ngayon sa pag-renew ay nung nakaraan lang siya 736. Ngayon ay naging, wait lang po, ayun, ang laki po ng tinaas. Yung dating building permit ko ay last year 2024 ang building permit na binayaran ko ay 736 lang, but ano ba tawag doon? Yung tumataas yung value nung location ng iyong business ay nasa 2,573 na. O di ba ang laki ng tinaas? Sobra 2 beses. Kasi kung dinubli 1,4 lang, 2,500 na siya. Ang laki ng tinaas. Sa building building permit lang po 'yan, building structure. So how much more? Ito na lang, how much more yung iyong building yung iyong business permits. Nai-imagine nyo po ba? What if 5 years ka nang nagre-renew? Tapos kung sa building structure nga lang, halimbawa, 700 plus lang, naging 2,500. So, can you imagine sa itataas ng business tax? Kaya sa mga baguhan pa lang po dyan, okay, enjoy nyo po yung happiness nyo ngayong nyo na nag-a-apply kayo. Pero unti-unti, mararamdaman nyo yan siya pagpapasok ka na ng pangatlo, pang-apat onwards. Medyo masasama na kayo doon sa mga kagaya naming tulala, seryoso, nakikiusap, tapos nakikipagtalo. Ganon yung mga eksena sa mga nagre-renew. Pero kapag nyo, ito po ang pinaka-tips ko po sa inyo. Halimbawa, mag-apply pa lang po kayo ng business permit. Ayun. Any business permit. Kasi kapag nag-apply pa lang po kayo ng new business permit, lahat po yan, baka hindi nyo alam, lahat po yan tinatanong. Kapital mo, stante mo, lamesa mo, i-compute yan lahat kung magkano yung naging capital mo. Ngayon, kung pati ba naman yung maliliit na bagay ay talagang isasabi mo dyan, halimbawa, ang pinambili mo ng products mo ay worth 100,000. Tapos sinama mo ang 2 istante na salamin, yung mga pinambili mo ng kapag tinanong ka at naisama mo yun, yari ka. Isasama yun sa computation as your capital. So halimbawa, aabot din yun ng mga 50. So nag-capital ka na ng nasa 150,000. So yun yung start mo. The next year, tataas na yun siya. Kasi mag-i-increase yan. Kasi wala namang business na palugi. Kaya kung palugi, edi magko-close na tayo. May point din naman talaga. Pero tayo as business owners, ang dami din nating mga expenses, di ba?
Like yung mga, yan, sagot natin yan kapag nag-ooperate na tayo as time goes by, ayan, mga istante, mga lahat. So, yun yung pinaka-tip ko dun sa mga baguhan pa lang. May narinig kasi ako kanina doon sa new, yung ina-applyan niya. Ang itatayo niya ay sari-sari store. Pero wala naman syempre pakialaman dyan. As matagal nang nagre-renew, syempre nakikinig lang ako. Ayun, tinanong, magkanong kapital? Ayun na, sinabi niya. Pagtanong, may ganito, may ganon. Ayun na, sabi niya lahat. O malamang malaki ang umabot ng capitalization niya. So tips ko lang sa mga baguhan, yung kung ano yung mga mga target nyo sa products nyo, lalo sa grocery. Ganon. Tapos wala pa naman kayong mga istante or mga what. Ang magandang gawin doon, wag nyo na siyang i-declare, pero mag-DIY na lang kayo gawa ng mga istante nyo. Kagaya sa amin, yung mga istante namin, mga DIY lang yan siya. O pagawa kayo para at least hindi na siya masama sa kapital ninyo. Kung halimbawa nag-ooperate na yung business ninyo, para mas maka-less doon sa capitalization. Ayan, kasi yan yung mga eksena kapag nagre-renew. So, tumayo ako, parang nag-excuse lang ako, tapos doon ako sa likod ng pinto, tatawa ako galing kasi di mo na talaga mapatawa yung babae habang naghihintay siya sa computation. Tapos yung isa nagtatalo sila, yung isa naman ng tawa, tinatanong, magkano bang daily mo? Kasi pag kukumputan ka, sabihin magkano ang daily sales mo, halimbawa sabihin, nakaka 5,000 ka, halimbawa lang tayo, 5,000, ilang days kang nag-ooperate, sabihin natin 26, walang Sunday, times 26, 130,000. Ang ang 1 month, bali ang gross mo yan, sa isang taon times 12, so ibig sabihin may 1.5 ka na gross. Diyan manggagaling ang computation ng ating mga business taxes. Kaya medyo mabigat siya, sa totoo lang mabigat siya doon sa mga malalaking negosyo talaga. At saka yung mga malalaki yung negosyo at saka mga matagal na talaga malaki yung mga babayaran natin. At hindi lang tayo doon, business tax lang yan ang pinag-uusapan natin. Mayroon pa tayong mga ibang mabayaran. Siyempre yung medical, required yan. Fire, required yan. Yung sa sanitary, required yan. May mga binabayaran dyan. Yung sa yan, sa building permit, sa engineering, ganun. So, yun lang po. Sana'y nakapagbigay itong vlog ko ngayon ng idea para doon sa mga new or nagpaplano or mga baguhan pa lang or kung hindi ka pa nakapunta or nakapag-apply, baka plano mong next week yun. Sana makatulong sa iyo at para doon sa mga magre-renew, ayan, sana may kunting tips akong naibigay sa inyo. Bukas ko tatapusin yung aking pero paano na ako, malapit na ako, nasa business tax computation na ako. Bukas matatapos na yun at magbabayad na ako. So, hintay na lang sa releasing. Ayan. See you in my next video. Bye-bye!